Amen. Super blessed evening po mga kapatid. Ay, parang walang tao. Ulit, super blessed evening po. Yan, palapakan nga po natin ang Diyos at iparinig natin sa Kanya ang ating pagpupuri ngayong gabing ito. Amen mga kapatid. Amen. And it's good to be back after a very long vacation, no, na ating Christmas break. Kayo po ba nag-enjoy ng iyong Christmas vacation? Yan. So, balik-aral na po tayo at nawa po ay na-miss po natin ang salita ng Diyos. Amen po? Amen. Hallelujah. So, before we start, let me give you some few reminders as always. So, bago po tayo magsimula ay nice ko pong ipaabot sa inyo to please silence your phone because it is a sign of respect while you're listening to the Word of God and also to avoid distraction. Also, get your pen in your notebook. Ayan, January 2025 na, New Year na. May dala ba kayong notebook? Sabi sa katabi, magbago na tayo. Yan. Either you change for the better or you change for the worse. It's up to you, okay? Also, don't forget to bring a family or friends in our church. Kayo po ba'y nagdala ng kaluluwa sa Panginoon last year? May nadala po ba kahit isa? Ay, salamat sa nag-amen. Pero yung mga walang nadala, magsisi na po kayo. Yeah. And this is a good start, January 2025. So why not challenge yourself to bring a family or friends in our church? Amen po. Kasi ang katumbas po niyan ay crown of glory, pagpapala mula sa Panginoon. Also, don't forget to watch our online worship service. Dalawa po ang ating service online. It is every Wednesday, 6 p.m. and every Sunday naman po, 8 a.m. And also, don't forget to share, like, and subscribe to our YouTube channel, The Master Teacher BS, and our FB page, Our Christ is Wonderful, Missions and Ministry International, Pampanga. So, nagla-like po ba kayo doon? Amen. Nawa po ay pinapanood po natin yon because that will also support para po sa mga ministers natin na nagvo-volunteer, no? And they also give their time and effort para mapalaganap ang salita ng Diyos. Amen. So, are you ready to listen to the Word of God? Amen. Kung handa na po tayo, ay sabay-sabay na po tayong magdeklara ng deklarasyon ng pagpapala. In 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day because it is a declaration of faith to be spiritually well-fed, emotionally happier, and materially, financially super blessed. Dahil kanino? Because of our Lord Jesus Christ. Do you believe that? Amen. So let's begin and continue with our series. So tayo pa rin po ay nasa series na ang pamagat ay, ano po yon? Charis. Sabi nga natin, charis. It is the gift of favor for everyday life. Part number 14 na po tayo. Sapagkat, brothers and sisters, gustong-gusto tayong bigyan ng Diyos ng pabor, all we have to do is learn how to get it. Can you hear amen? And also, last time, we are still talking about the new covenant or the new, next po, and better covenant. No? So, pinag-uusapan natin dito yung napakaganda, napakainam na pangako at kasunduan na binigay ng Diyos. So, bago tayo tuluyang pumalaot, let me just review some pointers of our lesson and answer the question, what is a covenant? Ano po yung nakasulat dyan, everybody? A covenant is a binding agreement. What else? A contract, a compact, or a treaty, a pledge, a deal, or a promise. No? So pag sinabi palang covenant, ito po ay pangako ng isa't isa para po sila po ay magkasundo. Kaya po ginagawa po ang isang covenant or deal to end a war between two parties na hindi po magkasundo para maayos ang gusot ng anumang relasyon sa buhay. Amen po ba mga kapatid? Pero kung ayaw mo namang makipag-ayos at gusto mo lagi kang may kagalit, lagi kang may katampuhan,
then don't do that. Don't make a covenant or deal with them. At mantakin po ninyo, pag hindi natin ginawa ito, ito'y lalong lalala. And also, you will miss the opportunity to have this. Ano po yon? Next, sabi dyan, you can always ask a favor from a friend. Pero if you're not friends anymore, hindi ka na po makakahingi ng pabor. Can I hear amen? So it's your choice, makipag-ayos ba tayo or hindi. But we suggest that you make a deal or covenant with one another. Amen po, mga kapatid. Now, let's take a look at the comparison of the old and new covenant. Review lang ulit tayo, no? So, old and new po ito. Kailangan maging malinaw sa atin. Under the old covenant or the law, ano sabi dyan? Even the best fail, no? Napakasama po niyan. Kahit napagaling mo na, bagsak ka pa rin sa mata ng Diyos. However, sa ilalim, under the new covenant or grace, even the worst can be saved, no? So, dito naman po sa new covenant, mas maganda. Bakit? Kasi kahit na ikaw ang pinakamasama, kayang-kaya ka pa rin na itaas, kayang-kaya kang mahalin, at kayang-kaya kang pagpalain ng ating Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen. So, kahit hindi tayo karapat-dapat na tumanggap ng biyaya, biyaya nga di ba? What is grace or biyaya? It is something that we don't deserve, but God gave it anyway. Kaya po, talagang napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Can you hear amen? Amen. So, let's answer the question. Ito po yung iniwan natin last December pa. What makes the new covenant a better covenant? So, what makes the new covenant of grace a better covenant? Meron po tayong tatlo at natapos na po natin yung unang dalawa. Ano po yung number 1? Everybody? Seeing the better picture. Number 2 is offered a better sacrifices. So, what makes the new covenant sacrifice better? No? So, yun yung tanong natin. Bakit naging mas mainam ang sakripisyo ngayon in the new covenant? So, please pakibalikan nyo na lamang po sa ating FB page at sa ating YouTube channel, yung part number 12 and 13, para po makahabol po kayo. Amen po? Kasi hindi na po natin i-discuss yan. So, let's move on sa number 3. At ito po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Ano po yun, mga kapatid? Number 3 is, pakibalik, having a better high priest. Isa pa nga po, having a better high priest. No? So, bakit nga ba mas mainam o mas better ang high priest natin dito sa new covenant? This will be a deep study on the book of Hebrew. Yan, pakipindot po. So, lahat halos ng mga verses na ibibigay ko sa inyo magmumula sa book of Hebrews. And paunawa po, ang lesson po na ito ay medyo malalim. Sabi sa katabi, medyo malalim at malawak. Kaya po, dapat magtuon po tayo ng oras at panahon. Dahil po, tatamaan natin ang ilang mga history and mga ninuno ng mga Hudyo. No? So, makikita natin sila later. At dapat kasi natin itong pag-usapan para ma-connect natin yung sitwasyon at yung verses in line with the Lord Jesus Christ. So yun naman po yun. Kaya inaaral natin yung history ng mga Hudyo. At ito po ang dahilan para magkaroon tayo ng kalinawan sa ating pag-aaral. So handa na po ba tayong mag-aaral ng salita ng Diyos? Alright, so let's dive in. First, let's define what is a high priest. No? Ano nga po ba ang punong pari? By the way, yung number 2 po kanina, the better sacrifices, is connected dito sa number 3 natin na better high priest. Bakit po kaya? So what is a high priest? Hebrews chapter 5, verse 1, sabi diyan, every high priest is chosen from his fellow men. Ibig sabihin, tao po siya and appointed, anong gagawin? To serve God on their behalf. Ano pa? To offer sacrifices and offerings for sin. No? So sila po ang mga high priest po, sila yung mga nag-aalay ng sacrifice ng mga Hudyo. Bakit ba nag-aalay? Para sa ikakapatawad ng kanilang mga
kasalanan. Very good. At least you follow the lesson. Hebrews chapter 5 verse 4 naman po, and no one can become a high priest simply because he wants such an honor. So hindi ka pwedeng maging high priest dahil gusto mo lang. He has to be, called by God from this work just as Aaron was. No? So dapat pala, kung gusto mong maging high priest, ikaw ay tinawag, hindi tinulak. Tama? Ikaw ay pinili, hindi pinilit. Can you hear amen? Amen. And next, there are two divisions of priesthood in the Bible. So, tingnan nyo lang po yan ng mabilis. Dalawa po ang pagkakahati ng priesthood o pagiging pari sa Bible. Yung una po is the Aaron priesthood. Ito po yung mga grupo ni Aaron. And yung number 2 naman po is the Melchizedek priesthood. Now, let me just explain quickly. Si Aaron po is the first high priest of Israel. Siya po yung kauna-unahang high priest ng Israel sa kabuuan ng bansang yan. And also the descendants of Levites. Di ba po? Ito po yung mga Levites naman. Sila yung mga naglilingkod sa loob ng temple ng Diyos. Maliwanag? So, pag sinabing lahi ka ni Aaron, ang bloodline mo ay lahi ng mga pari or mga high priest. Maliwanag po mga kapatid? Kay Melchizedek naman, he is the first priest name in the entire Bible. No, so ito namang si Melchizedek, siya naman po ang kauna-unahang binanggit na pari sa buong Bible. Kasi siya po ay nag-appear pa sa Genesis Mamaya papakita natin. So, ibig sabihin po, mas nauna pa siya kaysa kay Aaron. Maliwanag po yun mga kapatid. So, ano naman po ang pagkakaiba ng priest? Next po, sa high priest. No? So kung makikita nyo po yung picture, dalawa po. Yung mga priest po, they are doing the temple duties and for the orderliness, and also they have different clothing or garment. No? Ito naman pong mga high priest, sila naman po ay merong sinusuot na mga sacred garment. Sabi sa Exodus 28 verse 2. No, so kung makikita nyo po yon, mas maganda yung suot ng high priest kesa sa priest lamang. Maliwanag po ba yun mga kapatid? So bakit ba ito sinusuot? Ito po ang dahilan kung bakit sila ay nagiging tagapaglingkod ng Diyos sapagkat ito mismo ay iniutos ng Diyos. If you could read that in Exodus chapter 28. Now, isa pa po sa trabaho ng mga high priest ay sila po ay mediators. Sabihin mo nga mediators. Ano sa Tagalog yon? Tagapamagitan. No? So, sila yung namamagitan between God and man during the offering of their sacrifices every once in a year. Now, ang pinakamabigat na trabaho po ng mga high priest ay yung pag-aalay ng mga sakripisyo para sa buong Israel, buong bansa ng Israel. Bakit po napakabigat? Kasi po, pwede silang mamatay dito once na pumasok sila doon sa temple. Kaya nga po, sabi sa Exodus 28 sa 35, kung babasahin nyo po yon, ang kanilang mga damit ay merong mga bell dito po sa laylayan. At kailangan, bago pumasok, ang bell na yan ay tumutunog. At habang sila po ay naglalakad sa loob po ng temple inside the Holy of Holies, dapat tumutunog pa rin, kumakalansing pa rin ang bell hanggang sa makalabas sila. Pag tumigil na yung kalansing ng bell, ibig sabihin po, patay na po yung high priest. Ibig sabihin, either yung high priest na yon ay may kasalanan o hindi nalugod ang Diyos sa kanyang mga alay. Maliwanag po mga kapatid. So, mabigat ang kanilang trabaho. So, kapag naman ang isang high priest ay nakalabas ng buhay sa templo, ang buong Israel naman po, ang bansang Israel ay nagsisigawan at natutuwa sapagkat, praise the Lord, napatawad na ang kasalanan nila sa buong taon at ang buong bansa ay napatawad na rin. Maliwanag po ba yung kapatid? So nakita niyo po, magkaiba po ang kanilang trabaho. Pakibasa po natin ito, sabi diyan, God knows that the priesthood of Aaron was not sufficient. It is not enough, sabi ng Hebrews 7:11. So He gave us a high priest of a different line. He gave us
Jesus in the line of, kanino? Melchizedek or the Melchizedek priesthood. So nakita na ng Diyos na yung lahi ni Aaron na mga high priest ay hindi sapat ang kanilang mga ginagawa at hindi sila nakakatupad sa kanilang tungkulin. Kaya nagbigay ng iba pang lahi ang Diyos sa lahi ni Melchizedek at dito po pumasok si Lord Jesus. Is that clear mga kapatid? So, Pastor, bakit po si Jesus ang ibinigay in the line of Melchizedek? So, ibig sabihin si Jesus ay galing kay Melchizedek at siya'y naging punong pari sapagkat si Melchizedek din ay punong pari or high priest. So, why Jesus is the mediator? 1 Timothy chapter 2 verse 5. Sabi po rito, for there is only one God and ano pa? One mediator who can reconcile God and people. Sino daw yon? He is the man, Jesus, Christ Jesus. No? So napakalinaw. Sinabi mismo ni Apostol Timoteo na merong isang tagapamagitan ng Diyos at ang tao to reconcile para magkasundo ang Diyos at ang tao. At ito'y walang iba kundi sino? He is the man, Jesus Christ or Christ Jesus. Is that clear mga kapatid? Amen. So, sagutin na natin ang tanong, next po, who is Melchizedek? Sabi nga natin, Melchizedek. Yan, malay nyo naman, lumabas sa mga quizzes ninyo o mga contest, at least alam na po ninyo who is Melchizedek. Mababasa po natin siya sa Hebrews chapter 7. And ang first mention ni Melchizedek is in Genesis 14:18 to 20. Kayo na lamang pong magbasa. Genesis 14:18 to 20. Now, dalawang bagay lang po ang tatandaan ninyo pag pinag-usapan natin si Melchizedek. So, nandiyan sa kanyang kaliwa, sabi po diyan, he is what? A king and the first priest during the time of Abraham. So, siya ay totoong hari, king of Salem. No? Ang Salem ay pinaiksing Jerusalem. So, it indicates na siya ay hari ng Israel din, sabi ng mga scholar. And also, he offered bread and wine to Abraham. Now, nung si Abraham po ay nanalo sa gera, sa apat na mga hari, so nung nanalo siya at nagkita sila ni Melchizedek, ang ginawa ni Abraham ay nagbigay siya ng tithes or ikapo. Kanino? Kay Melchizedek. And siyempre, tinanggap ito ni Melchizedek, and also Melchizedek blessed Abraham, so making him the mediator between God and man kasi yung kanyang tithes or offering ay tinanggap ng punong pari na si Melchizedek at naging tagapamagitan nga po si Melchizedek. Although, according to Matthew Henry, isa pong Bible scholar, he is a real person. Totoong tao po siya at siya isang tao. Hindi po siya yung Son of God na tinutukoy in the book of Hebrews. But later we will talk about more about Melchizedek. So now, let's take a look at the superiority of Melchizedek. So, pakibalik po natin. So, si Melchizedek po ay mas superior or mas mataas na high priest sa kahit sino mang tao or pari sa buong mundo. Mas mataas pa siya kay Aaron. Ilan po yung dalawang division ng hari? Kay Aaron tsaka kay Melchizedek. Pero sinong mas mataas? Si Melchizedek. So at least na susundan po natin. Hebrews chapter 7 verse 3 to 4. There is no record of Melchizedek's father or mother or any of his ancestors, no record of his birth or of his death. No? So, walang nakasulat kung kailan siya ipinanganak, hindi rin siya sinulat kung kailan siya namatay, wala rin siyang mga magulang na nabanggit. So, para siyang katulad ng anak ng Diyos, si Jesus. He has no beginning and he has no end. Yan, sabi sa kasunod, he is like the Son of God. He remains a priest forever. So bakit natin pinag-aaralan na si Melchizedek ay
isang pinakamahusay at pinaka-greatest na high priest sapagkat dito po nanggaling si Jesus Christ. Verse 4, you see then how great, no? Tinakita natin how great He was. Napaka-importante niya. He is a VIP at kilala siya ni Abraham. Bakit? Abraham, our famous ancestor, gave him 1/10 or tithes of all he got in the battle. So nakita po ninyo yan, si Melchizedek, kilala po siya ni Abraham at mas superior siya sapagkat si Abraham ang nagbigay ng tithes kay Melchizedek. Malinaw po ba yan? Amen. Let's jump on verse 6 and 7. Melchizedek was not descended from Levi, but he collected 1/10 from Abraham and blessed him, the man who received God's promises. So, kalimitan po, ang mga tumatanggap ng tithes ay dapat nasa lahi mo o nasa tribo mo, kamag-anak mo. Pero this time, si Melchizedek, hindi siya kalahi nila Levi, which is part of the 12th tribe, and yet, binigyan pa rin siya ng tithes or ikapo ni Abraham. So, ibig sabihin, mataas talaga na tao ito at kilalang kilala po siya. Verse 7, there is no doubt that the one who blesses, sino po yung nagpala? Si Melchizedek is greater than the one who is blessed. Walang iba kundi si Abraham. So, ang nagpala si Melchizedek at ang pinagpala ay si Abraham. Kaya ang mas mataas ay sino? Si Abraham o si Melchizedek? Si Melchizedek kasi siya ang nagbigay ng pagpapala. So, mas mataas nga si Melchizedek kay Abraham at mismong siya ang nag-bless kay Abraham. At dito po, sa part na ito, wala pa si David at wala pang mga Levita, which is also the future high priest. Therefore, nakakasunod po ba mga kapatid? Yan, sabi ko medyo malalim siya. Therefore, Melchizedek is higher and greater than Abraham or David. No? So yung mga kinikilala ng Israel na mga ninuno nila, which is Abraham or David, hindi pala sila ang pinakadakila. Ang mas dakila ay walang iba kundi si Melchizedek. Let's move on to verse 8, Hebrews chapter 7, verse 8 hanggang 10. In the case of Jewish priests, tithes are paid to men who will die. No? So yung mga tithes naman ng mga Hudyo, ibinibigay sa mga tao at yung mga tao na yon, mga high priest na namamatay. But, tingnan nyo yung contrast. But Melchizedek is greater than they are. Bakit? Because we are told that he lives on. No? Hindi pala siya namamatay. And verse 9, in addition, we might even say that Levi's descendants, the one who collects the tithes, paid a tithe, kanino? To Melchizedek through their ancestor, Abraham. No? So nakita natin, so si Melchizedek po ay tumanggap ng ikapo or alay ni Abraham at siya ay hindi namamatay. Samantalang yung mga Levita, pag sila tumanggap ng tithes, namamatay sila sapagkat sila ay tao lamang. Maliwanag po ba mga kapatid? And sabi po dyan, in addition, pwede nating sabihin na kahit wala pa yung mga Levita, kasi si Abraham lang ang nag-tithes, yung mga Levita na yan ay nagbigay na rin ng tithes. Bakit? Sapagkat sila ay galing sa lipi o lahi ni Abraham. Basahin natin. Verse 10. For although Levi wasn't born yet, so hindi pa sila pinapanganak, the seed from which he came was in Abraham's loin. Pag sinabing loin, yung DNA niya, o kaya yung similya pa lamang po siya or cells na bahagi ni Abraham when Melchizedek collected the tithe from him. So ibig sabihin, hindi pa man pinapanganak yung lahi o lipi ng mga Levites, mga nagsaserve sa temple, naglingkod na sila. Nagbigay na sila kay Melchizedek. Bakit? Dahil ang tatay nila ay si Abraham. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Amen. So parang sa madaling paliwanag naman, halimbawa, ikaw ay may utang, kunyari lang naman, yung mga anak mo hindi pa pinapanganak, may utang na rin. Kasi ikaw mismo ang may utang. Tama mga kapatid?
So ganun din, kung ikaw naman ay may pagpapala, yung mga anak mo, kahit hindi pa sila pinapanganak, kahit wala ka pang boyfriend o girlfriend, yung mga anak mo ay pinagpala na rin kasi sila yung manggagaling sa iyo. Maliwanag po ba mga kapatid? Amen. So, let's dig deeper on this. Next po. So, the good news is, look at this. Jesus is a high priest in the line of Melchizedek. No? So, si Jesus po ay punong pari sa linya o lahi ni Melchizedek. So, ibig sabihin po, buti na lang merong Melchizedek na lumabas sa Bible. Bakit? Kung wala si Melchizedek, wala po tayong Jesus. Tama? Tama po ba mga kapatid? At kung wala si Jesus, walang magpapatawad ng ating mga kasalanan, wala tayong high priest na mag-aalay ng ating mga alay, at yung high priest natin, pwedeng namamatay na sila, o kaya pinapalitan ulit at namamatay na. Buti na lang dumating si Jesus, at si Jesus ay perfect at hindi namamatay. Can you amen? Amen. Basahin natin. Hebrews 5 verse 10. And God designed him, sino yun? Jesus, to be a high priest in the line of Melchizedek. So malinaw, naging pari or high priest si Jesus sa lahi ni Melchizedek. Hindi siya galing kay Aaron, sa mga Levita, na mga tao. Ano po ba ang naturalesa ng tao? Ang tao ay, namamatay, may hangganan, may kahinaan, napapagod, at nagkakasala. Can you hear amen? Amen po? Kaya kung si Jesus ay galing sa lahi ni Aaron, malamang siya rin po ay mahina at nagkakasala. Tama mga kapatid? Pero buti na lamang, Jesus came in the line of Melchizedek. Are you happy with that mga kapatid? Amen. So, sabi pa po ng hula sa awit ni David, ito si David, hindi pa siya pinapanganak noon. Psalms 110 verse 4, the Lord has taken an oath. Magkaiba po ang promise sa oath. Ang promise, pwede mong sabihin kahit walang witness. Pero ang oath, pag sinabi mo yan, may witness. At this time, ang witness ng Diyos ay mismong ang kanyang sarili kasi wala nang ibang tataas pa sa kanya. Maliwanag po pinapatid. Parang ikaw, pag nangako sumpa ko sa pangalan ng Diyos, bukas bibili ako ng aircon para sa church. Di ba? So hindi ka lang nangako, kundi nagkaroon ka pa ng oath or promise sa Diyos na buhay. Can you hear amen? Sabi rito, the Lord has taken an oath and will not break His vow. Ano yung kanyang pangako? You are a priest forever. So, hindi siya mamamatay in the line of Melchizedek. So, ang pangako na ito ay ibinigay na ng Diyos at ito hinihintay na lang na matupad at ito ay nagkaroon ng katuparan ng si Jesus Christ ay nabuhay na maguli. Ay pinanganak, siya ay namatay at nabuhay na maguli para tubusin ang ating mga kasalanan. Can you amen? Amen? So, ganun ka-importante si Melchizedek sa ating mga New Covenant people or Christian. Kasi kung wala ang linya o lahi ni Melchizedek, hindi ipapanganak ang ating tagapagligtas. Can you amen? Amen. So, let's look more on other comparison. Tingnan niyo po ito. Si Melchizedek ay parang katulad ni Jesus. Amen mga kapatid? So, si Melchizedek, if you could read Genesis chapter 14, doon sa sinabi ko kanina, siya po ay nag-offer ng bread and wine kay Abraham nung siya po ay galing sa gera. In the same way, si Jesus then, on the Last Supper, ay nag-offer din ng bread and wine. So, ibig sabihin po, it is a foreshadowing na kung si Melchizedek ay nag-offer ng bread and wine, si Jesus ay nag-offer ng bread and wine, it means yung bread ay katawan ni Kristo at yung wine ay dugo ni Kristo. Ibig sabihin, naghahanda na ang Diyos na magbigay ng tagapagligtas para matubos ang ating mga kasalanan. Sapagkat merong mamamatay na Kristo na magsasakripisyo para ikaw at ako ay maligtas. Can you hear amen? Palapakan naman natin ang ating Diyos na buhay. So malinaw po ba mga kapatid? That is why ay inaalala natin palagi ang kamatayan ni Kristo sa pamamagitan ng the Lord's Supper or Holy Communion. Amen. Next po, pakibasa natin. Sabi diyan, since Jesus came in the line of Melchizedek, therefore, Jesus' priesthood is far superior than Aaron's
priesthood. So, ang pagkapari ni Kristo ay mas mataas kaysa kay Aaron. Bakit? Tingnan nyo po. Because Aaron is a priest but not king. No? Si Aaron, pari po siya, punong pari, pero hindi siya hari. But Jesus is a king and a priest forever. Amen mga kapatid? In the line of Melchizedek. So, ibig sabihin, talagang mas mataas ang pagiging punong pari ni Jesus Christ sapagkat siya ay hari at siya pa ay punong pari. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Nakakasunod po ba kayo? So, ibig sabihin, si Jesus is greater than Abraham or David according to the book of Psalms. And so to speak, Jesus' authority is higher and greater than Abraham or David. So, ang ibig sabihin ganito, kung kinikilala ng mga Hudyo, mga Jews si Abraham at saka si David bilang mga matataas nilang ninuno, mga sikat nilang mga ancestors, edi dapat mas igalang nila at mas kilalanin nila si Jesus Christ. Sapagkat hindi pa man pinapanganak si Jesus Christ, ay ipinakilala na siya ni Haring David. Doon kanina sa verse na Psalms 110 verse 4. Are you with me mga kapatid? Amen. So, makikita po natin that the great high priest na si Jesus ay nakahula na at nung paman, hinihintay na lang ang katuparan niya na siya ay ipanganak. Hebrews chapter 7, verse 11. Sabi rito, and finally, if the priesthood of Levi or si Aaron could have achieved God's purpose, so kung yung mga Levites pala or Aaronic priesthood na mga pari ay na-achieve nila yung gusto ng Diyos na maligtas ang mga tao, and it was that priesthood on which the law was based, no? Ang tanong ngayon ito, why did God need to send a different priest from the line of Melchizedek? No? So kung yung lahi pala ni Aaron ay nagpuproduce ng mga mahuhusay na mga high priest, mga lahi na hindi namamatay, bakit ibinigay pa yung lahi mula kay Melchizedek instead from the line of Levi and Aaron? So, ibig sabihin po, ang high priest na galing kay Aaron ay mga tao lamang. Sabihin natin, tao lamang. So, ano nga po bang mga tao? Namamatay. So, anong ibig sabihin po nito? Kapag ang mga lahi na mula kay Aaron ay magpapatuloy at sila yung mga tao at namamatay, mauubusan tayo ng mga high priest. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Bakit? Kasi mamamatay na sila eh. At malay mo kung hindi sila mga anak na mga lalaki pa, edi lalong mauubos ang magdadasal at mamamagitan sa ating Diyos. At ayaw ng Diyos yon. Nakukuha nyo na po ba mga kapatid? Amen po ba? So, pag naubos ang mga high priest, ang mga pare, delikado po. Bakit? Kasi walang magdadasal para sa mga tao. At kagaya nga po rin ngayon sa panahon natin, pag naubos po ang mga pastor, wala na pong magtuturo ng salita ng Diyos. Tama? Pag naubos na, ako na lang siguro ang huling pastor kunyari dito sa OCW Pampanga, sino na ang magtuturo sa inyo? Meron pa ba? Kaya pag tinanong ko sa inyo, sino ang gustong magpastor? Taas nga ang kamay. Paubos na nga talaga. Actually, wala na. Tama mga kapatid? So, buti na lang, hindi sa lahi ko o sa lahi ni Aaron galing ang mga punong pari, kundi ito'y galing sa lahi ni Melchizedek, sapagkat ang lahi na galing kay Melchizedek ay hindi namamatay at mas mataas pa sa lahat ng mga punong pari na tao. Can you hear amen? Amen. Malinaw po ba mga kapatid? Amen. So, Hebrews 7 verse 12, and when the priesthood is changed, the law must also be changed to permit it. No? So, dati si Aaron ang umiiral bilang punong pari. Ngayon ay sino na? Si Melchizedek na. So, ibig sabihin po nito, it's under new management. No? So, pag nilagay po yon under new management, ibig sabihin, iba na ang patakaran, tama? Iba na rin ang nagpapalakad, iba na rin ang mga tao na nangangasiwa nito. Can you amen? Dati, mga lahi ni Aaron, pero ngayon ay lahi na ni Melchizedek sa pamamagitan ni Jesus Christ. Can you hear amen? Amen. So, sinabi rin po dito na hindi po galing ang susunod na high priest sa lahi ni Judah.
Bakit? Kasi si Levi at si Judah kasama po yung sa 12 tribe, pero hindi rin po doon manggagaling sapagkat si Jesus ay galing sa lahi ni Judah. Tingnan niyo po ito. Hebrews 7 verse 14. What I mean is our Lord, sino yan? Si Jesus, came from the tribe of Judah, and Moses never mentioned Judah in connection with the priesthood. No? So ayon kay Moses, walang lalabas na high priest kahit sa tribo o lahi ni Judah, kung saan doon galing din si Jesus. Kaya buti na lamang po sa ibang lahi nagkaroon ng panggagalingan ang ating dakila at pinakamahusay na high priest. Ito po ay walang iba kundi sa lahi ni, kaninong lahi? Letter M, Melchizedek. Is that clear mga kapatid? Amen. So, may lahi na ibang panggagalingan at ito'y planado na, planchado na, nakahula na sa aklat ng salmista. Hebrews 7 verse 17. Tingnan niyo po ito Ang Book of Psalms ay naisulat na mas nauna pa kesa po sa New Testament. Sabi rito, and the psalmist pointed this out when he said of Christ, you are, sabi kay Kristo, you are priest forever. Saan manggagaling? In the line of Melchizedek. Ito rin po yung sinabi sa Psalms 110 verse 4. So, ibig sabihin, dito papasok si Lord Jesus. Siya po ang ating high priest in the line of Melchizedek, and He is a priest forever. Hindi siya namamatay. Can I amen? Amen po ba mga kapatid? So, ulitin ko ulit kailangan ang ating mga punong pari ay hindi dapat namamatay para lagi tayong patatawarin sa ating mga kasalanan. Kasi sila nag-aalay ng ating mga alay sa Diyos. Mga alay na dasal at ating paghingi ng tawad para makarating ito sa Diyos na buhay. Can I amen? Amen. Hebrews chapter 7 verse 18, ituloy lang natin sa context. Yes, the old requirement or the law about the priesthood was set aside because it was weak and useless. So nakita nyo, yung lumang tipan, yung lumang kasunduan, yung mga lumang punong pare was weak and useless. 19, for the law made nothing perfect, and now a better hope was taken its place, and that is how we draw near to God. So buti na lamang po na wala yung mga lumang punong pare or high priest, pero a better hope has taken place. Dumating na nga po ang lahi ni Melchizedek sa pamamagitan ni Kristo. Can I amen? Verse 20 to 21, God took an oath. No, pag sinabi ulit na oath, ito ay pangako na may witness. Maliwanag? God took an oath that Christ would always be a priest, but He never did this for any other priest. Only to Jesus did He say. Kay Jesus lang niya sinabi, the Lord has taken an oath and will not break His vow. You are priest forever. No? So ikaw ay magiging punong pare magpa-walang hanggan. And in verse 22, sa last verse ng chapter 7, because of God's oath or oath of priesthood of Jesus, it is Jesus who guarantees the effectiveness of the better covenant. Nasaan ba tayo? Nasa Old Covenant o sa New Covenant? And the New Covenant is called the better covenant. Buti na lamang dahil pinangakuan ng Diyos itong mismong si Jesus sa lahi ni Melchizedek, kaya ngayon ang effectivity or effectiveness ng better covenant ay approved na dahil kay Jesus Christ. Can you amen? Maliwanag po ba mga kapatid? Or else, kung wala si Jesus na punong pari natin, walang anumang dasal ang makakarating sa Diyos kasi walang mamamagitan sa atin at sa Diyos. Maliwanag po ba mga kapatid? Amen. So, 1 million question is this. Next, why Jesus is a better high priest? No? Kilalanin nating mabuti yung ating punong pari or high priest. Ito'y walang iba kundi si Jesus Christ. And I made my own study about the book of Hebrews, and here's what I found out. So first is the supremacy of God's Son, Jesus Christ. No? Ibig sabihin po nito, yung supremacy,
supremo authority, pinakamataas. Sino po siya? Walang iba kundi si Jesus Christ. So, Jesus is better. Tama mga kapatid? Mas maigi si Jesus. Let's look at why Jesus is better high priest. Next po, sabi diyan, Jesus owns all things. Aba, ito pa lang si Jesus, kanya, pag-aari niya ang lahat ng bagay. Basahin natin, Hebrews 1:2. But now, in these last days, God has spoken to us through His Son. God has chosen His Son to own all things, and through Him, He made the world. You see that? Dahil kay Kristo, nabuo, nalikha ang lahat ng bagay sa mundo, including you and me. And sabi diyan, He owns all things. Pag-aari niya ang lahat ng bagay. So mas mataas si Kristo? Amen? Yes, mas mataas pa siya sa lahat ng tao kay Aaron at sa lahat ng high priest. Next, Jesus is the exact likeness of God. No? Pag tumingin ka kay Jesus, tumitingin ka na rin sa Ama sa langit. Can you hear, amen? Ang tawag doon, mini-me. Copycat, sabi nga nila. Kamukhang kamukha. Hebrews 1 verse 3, sa chapter 1 pa lang tayo. The Son, sino yun? Jesus reflects the glory of God, and look at that, shows exactly what God's like. No? He holds everything together with His powerful word. When the Son made people clean from their sins, pinatawad tayo sa kasalanan, He sat down at the right side of God, the great one in heaven. So the message naman, the Son is the perfect mirrors of God and is stamped with God's nature. So pag tumingin ka kay Jesus, para siyang nananalamin sa Ama. Kung ano ang meron si Jesus, makikita mo, meron din ang Ama. He is a stamp. Sabi nga natin, stamp. Nakakita na po ba kayo ng stamp? Diba yung stamp, halimbawa kung ito star, pag in-stamp mo at idalis mo, anong matitira doon? Star yung in-stamp mo. Ang matitira ay heart ba? Hindi. Star din. Amen mga kapatid? So sabi rito, He is the stamp with God's nature. Ibig sabihin, Jesus is the exact likeness of God. So, anak tayo ng Diyos by virtue of adoption, pero si Jesus ay anak talaga ng Diyos at kaisa-isang anak. And He is the exact likeness of God. Can you hear amen? Amen. Next, number 3. Jesus is, look at that, greater than the angels. No? Yung iba, mayroon akong alam na mga sinasamba nila ang mga anghel, sapagkat sabi nila makapangyarihan daw eka ang mga anghel. But look at that. Jesus is greater than the angels. Hebrews 1 verse 4. Sabayan nyo nga po ako sa nakakita. This shows that God's Son is far greater than the angels, just as the name God gave Him is far greater than their names. No? So yung mga anghel po, hindi sila kailan naman tinawag na mga anak ng Diyos. No? Sila po ay mga lingkod ng Diyos. And sa verse 6, kung babasahin nyo po yon, lahat ng anghel ay sumasamba sa pangalan ng Panginoong Yesus. Can you hear amen? So ibig sabihin, sinong mas mataas? Si Jesus o ang mga anghel? Si Jesus. Jesus is greater than the angels. Next, Jesus sits in honor with God's right hand. So siya po ay katabi ng Ama sa langit at siya ay nakaupo na may kasamang honor or karangalan. Verse 13, and God never said to an angel, as He did to His Son Jesus, sit in honor at my right hand until I humble your enemies, making them a footstool under your feet. Verse 14, but angels are, ano daw? Are only servants. No? Ang mga anghel, tagapaglingkod lang yan. They are spirits sent from God to take care for those who will receive salvation. So, wala silang karapatan na umupo sa kanan ng Diyos o sa luklukan ng Diyos. Ang pwede lang umupo ay walang iba kundi si Jesus Christ. So, mas mataas talaga si Jesus sa mga anghel. Can you hear amen? Amen po mga kapatid.
Parang ganito lamang yan. Pag meron kayong bahay at meron kayong rep, di ba? At may mga anak ka at ang anak mo magpapaalam, Daddy, pwede bang buksan ng rep? Ano sasabihin mo? Pwede ba? Pwede anak. Kasi ikaw ay anak ko. Buksan mo kung gusto mo. Pero kung merong street children dyan na galing sa labas, pumasok sa inyong bahay at binuksan ng rep, at sasabi niya, Daddy, pwede bang buksan ng rep? Ano sasabihin mo? Hindi pwede. Hindi naman kita anak eh. Are you with me, mga kapatid? In the same way, si Jesus po ay anak ng Diyos, kaya pwede siyang umupo. May karapatan siya sa lahat ng merong bagay ang ating Diyos na buhay. Can I hear amen? Amen. Next, in chapter 3 naman, Jesus is, look at that, greater than Moses. Sino sa inyo nakakilala kay Moses? Matindi si Moses. Siya yung naghati ng Red Sea. Amen, mga kapatid? Siya yung nagbigay ng mga plagues doon sa Egypt para sila'y mapaalis sa Egypt. Pero ang sabi ng Bible, Jesus is greater than Moses. So mas sikat si Jesus kaysa kay Moses. Why? Sapagkat si Moses, ang tawag ng Bible ay servant of God. Samantalang si Jesus, he is called the Son of God. Magkaiba po ba? Alipin or katulong versus anak. Sinong mas mataas? Ang katulong o ang anak? Siyempre ang anak. Are you with me, mga kapatid? Hebrews chapter 3 verse 6. But Christ, the faithful Son. Look at that. Christ, the faithful Son. So pinalinaw lang na si Kristo ay anak at hindi lang siya basta anak kundi tapat na anak. Was in charge of the entire household and we are God's household. Yung church. If we keep our courage and remain confident in our hope in Christ. Amen po. So, ibig sabihin, kung si Jesus is greater or mas mataas sa mga anghel, which is servant, at mas mataas din kay Moses, which is also a servant, the author of the book of Hebrews warns us. Ano po ang warning na yan? Next po. The warning is, look at this. Listen to Jesus' voice. Kanino tayo makikinig? Sa boses lamang, hindi ng mga anghel. Hindi sa boses ni Moses lamang, kundi sa boses mismo ni Jesus Christ. That is why the Holy Spirit says, today you must learn to listen to His voice. Bakit? What is the reason? Para tayo makapasok sa kapahingahan na ibinibigay ng Diyos. Can I hear amen? Gusto niyo po ba ng kapahingahan? Sino po sa inyo ang napagod sa maghapong paggawa? Meron ba rito? Sino sa inyo ang napagod sa school, no? Sa trabaho, sa gawaing bahay? Gusto niyo bang magkaroon ng kapahingahan? Makinig tayo sa boses ni Jesus. Amen po ba, mga kapatid? This is only for those who believe. Siyempre, hindi ko naman kayo pipilitin na maniwala kung ayaw ninyo. Pero sa mga naniniwala, ganito ang pangako. Hebrews 4 verse 8 to 10. This new place of rest was not the land of Canaan. No? Hindi po ito yung promised land who Joshua led them. If it had been, God would not have spoken later about another day of rest. So ang tinutukoy dito hindi yung physical lamang na kapahingahan, but rather, verse 9, so there is a, look at that, special rest is still waiting for the people of God. 10, for all who enter into God's rest, will look at this, will find rest from their labors, sa pagtatrabaho mo, just as God rested after creating the world. So ang tunay palang kapahingahan ay hindi dito sa lupa, kundi ang tunay na kapahingahan ay kapag dumating na tayo sa langit kasama sa piling ng ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? Amen. Kaya sabihin sa katabi, hindi ka lugi kung narito ka ngayon. Kasi narito ang kapahingahan ng Diyos. Amen, mga kapatid? A church is a little heaven on earth. Amen, mga kapatid? So kung gusto mong maranasan ang langit, ikaw ay laging magsimba sa presensya ng Diyos. Amen, mga kapatid? Amen. Next, Jesus is, sabi rito, the great high priest who live with God in, saan daw? Heaven. No? Ang Diyos natin at
punong pari ay nakatira saan? Hindi sa lupa, kundi sa langit. Gusto niyo po bang pumunta sa langit? Yes, makakasama natin si Jesus. Tingnan niyo po, Hebrews 4, verse 14. That is why we have a great high priest who has gone to heaven. No? So yung ating great high priest ay nagpunta na saan? Gone to heaven. Jesus, the Son of God, let us cling to Him and never stop trusting Him. No? Ang ating pong atas ay huwag tayong magsasawa na lumapit sa Kanya at huwag tayong magsasawa na magtiwala sa Kanya. Amen po mga kapatid? Amen. Next, Hebrews 4. Tingnan nyo po, puro book of Hebrews po ito. Hebrews 4:15-16. The high priest of ours understands our weaknesses. No? Si Jesus po yun. Alam niya kung tayo ay nanghihina, alam niya kung tayo nasasaktan, alam niya kung tayo nasusugatan. For He faced all of the same temptation we do, yet did not sin. So let us come boldly to the throne of our gracious God that we will receive. Ano dong meron sa trono ng Diyos? We will receive His mercy. Sabihin natin, mercy. And what else? We'll find grace. Ano yung grace? Charis. To help us when we need it. No? Buti na lamang, nakakalapit na tayo, diretso, sa trono ng biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo, kaya tayo ay natutulungan na ng ating Diyos na buhay. Can you amen? Amen po ba? So hindi ka na dadaan sa mga punong pari. Di ba minsan na-trap tayo doon na noon ang mga tao ay laging umaasa sa mga leader ng church, mga priest, mga santo, para sila'y daanan ng mga tao para makarating sa Diyos. Tama mga kapatid? Amen po ba? Pag hindi ka dumaan sa Kanya, hindi papakinggan ang iyong mga dasal. Pero buti na lamang, sabi dito, let us come boldly to the throne of our gracious God where we will receive mercy and grace to help us when we need it. Pwede ka nang dumiretso sa ating Diyos, sa Kanyang trono, sa pamamagitan ng biyaya na binigay ni Kristo. Can you amen? Palapakan naman natin ating Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Amen. Next, Jesus plays the ultimate high priestly role. Again, Jesus plays the ultimate high priestly role. So ang tanong ay, why ultimate priestly? Why ultimate high priest? Bakit siya ang pinaka matinding high priest na nabuhay? Bakit po? Sapagkat si Jesus lang ang nakakagawa ng isang bagay na ito. Ano po yon? Jesus filled a role no other could. Ano po ba yung kanyang ginawa? Basahin natin muna. Hebrews 7 verse 27, He does not need to offer sacrifices every day like the other high priest. Nakuha niyo po yon? Yung mga lahi ni Aaron na mga high priest, ang mga Levita, araw-araw sila nagbibigay ng handog. Baka, tupa, kalapati, first fruit o mga pananim. Pero si Jesus, sabi rito, He does not need to offer sacrifices every day. They did this for their own sins first and then for the sins of the people. So biruin niyo po yon, ilan ulit yung pista ng Israel? 7 po yon, tama? At taon-taon ginagawa. Ginagawa yon para sa kanilang kasalanan at sa kasalanan ng buong Israel. But look at the contrast. But, everybody, Jesus did this, ilan daw? Once for all when He sacrificed Himself, saan daw? On the cross. Nakita niyo po yan? So bakit ultimate yung kanyang pagiging pare? Bakit siya lang ang nakakagawa nito? Look at that. Sapagkat si Jesus na ang ating punong pari, siya na yung mag-aalay, at the same time, siya rin yung alay. Nakuha niyo mga kapatid? 2 in 1. Tama mga kapatid? Na walang kayang gumawa nito. Kasi ang mga punong pari ni Aaron, sila ay dapat maglinis muna ng kasalanan at pagkatapos silang maglinis, magdadala rin sila ng sarili nilang alay. Maliwanag ba yung mga kapatid? So, hindi nila kayang gawin yon. Tanging si Jesus lang ang nakakagawa
ng lahat ng bagay na iyan. Siya ang punong pari na mag-aalay at siya rin mismo ang iaalay niya ang kanyang sarili. Bakit? So, ibig sabihin po ba, pag si Jesus na ang mag-aalay at siya pa yung iaalay, anong ibig sabihin nun mga kapatid? Anong ibig sabihin? Sino pong gustong sumagot? Bakit ba tayo nag-aalay? Para sa ikakapatawad ng ating mga kasalanan. So, bakit kung si Jesus na ang mag-aalay at siya pa ang iaalay, ang ibig sabihin ganito, ang lahat ng ating mga kasalanan siguradong mapapatawad. Lagi na tayong makakalapit ng confidently and boldly sa Diyos, face to face, at tiyak na maririnig ng Diyos ang lahat ng ating mga dasal. Dahil kanino? Dahil kay Jesus Christ. Palakpakan naman natin ating Panginoong Jesus. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid? So grabe ito, no? So wala kang kalugi-lugi at wala kang katalo-talo pag si Jesus ang iyong punong pari or high priest. Are you still with me? Malapit na po tayong matapos. Next, Jesus is our, ano po yon? Perfect high priest. Sabi nga natin, perfect. Yan. Siya po ang pinaka-perfecto na high priest or punong pari. Hebrews 5 verse 9, in this way, Jesus learned obedience sa verse 9. God qualified him as what? As a perfect high priest, and he became the source of eternal salvation for all those who obey him. No? So ang Diyos mismo ang nagbigay sa kanyang karapatan na maging perfect high priest. Bakit siya perfect? Kasi marunong siyang sumunod sa Diyos na buhay. Can I amen? Amen po ba? Amen. Hebrews 7 verse 28, the law chooses high priest who are people with weaknesses. No? Yung dati, sa panahon nila Aaron, yung mga nilalagay na high priest ay may mga kahinaan, namamatay, nagkakasala, nagkakamali. But the words of God's oath came later than the law. It made God's Son, sino yan? Jesus, to be the high priest, and that Son, Jesus, had been made, perfect. Hindi lang siya perfect, kundi perfect forever. So kapag si Jesus ay perfect, siya ay pwedeng mag-alay ng kanyang buhay para ikaw at ako ay matubos sa ating kasalanan. Amen na kapatid? Amen. At dahil dyan, ang ating kaligtasan ay sigurado at tiyak. Pag tayo kinuha ng Diyos, uuwi tayo sa langit. Pumalakpak nga po ang lahat ng pupunta sa langit. Ba't tayo pupunta sa langit? Dahil kay Jesus. Dahil kay Jesus. Amen po ba mga kapatid? Amen. Hebrews 7:26, last 3 verses. He, Jesus, is the kind of high priest we need because He is, holy and blameless, unstained by sin. Hindi siya namantsahan ng kasalanan. Siya ay banal at blameless, walang kapintasan. No? Grabe. Banal na, wala pang kapintasan. He has now been set apart from sinners and he had been given high place of honor in heaven. So dahil siya ay perfect na alay, siya ay nagkaroon ng pinakamataas na pwesto sa langit. Amen po mga kapatid? Amen. Next, Jesus is a high priest forever. Sabi nga natin forever. Kanina siya? Perfect na high priest. Ngayon naman po ay high priest forever. Ibig sabihin, hindi siya namamatay. Are you happy with that? Amen. Bakit ko ulit sasabihin na ubutin na lang hindi siya namamatay para laging maririnig ng Diyos ang ating mga dasal at tatanggapin ng Diyos ang ating mga alay na panalangin at ikapo. Can you hear amen? Hebrews 7 verse 24 to 25. But Jesus remains a priest, kailan? Forever. His priesthood will never end. Malinaw? So pari na siya, high priest na siya, kailan? Forever, at hindi na ito matitigil pa o magwawakas. 25, therefore, He is able once and forever, look at that, to save everyone who comes to God through Him. No? Kapag may lumapit kay Kristo, tinanggap siya sa kanyang puso bilang Panginoon tagapagligtas, sabi diyan, He is able once and forever to save everyone.
kaya niya nang iligtas ang sinumang lumapit sa Kanya. Amen? Bakit? He lives forever to plead with God on their behalf. Ang ganda nun, mga kapatid, no? Yung ating punong pari ay nakatira sa langit at pag nagkakasala tayo, nandun siya sa tabi ng Ama, sit in honor. At pag nagkasala si Pastor Gani, sinasabi ka ng, Lord, patawarin mo ako sa pangalan ni Jesus. Sasabihin ni Jesus sa tabi mismo ng Ama, patawarin mo na si Pastor Gani. Amen, mga kapatid? At ano sabi po dyan? He plead with God on their behalf forever. Can you hear amen? Amen po, mga kapatid? Kaya pag inligtas ka ni Kristo, siguradong ligtas ka na kasi hindi ikaw ang nagligtas sa sarili, ikaw ay iniligtas ng ating Panginoong Jesus. Shout amen. Pumalakpak nga po ang naligtas kay Kristo. You are saved forever as well. Can you hear amen? Amen. That is why, next po, ito na lang, malapit na. Jesus is a better high priest of a better covenant. Amen? Sige nga, basahin natin. Jesus is a better high priest of a better covenant. Amen? Mas mainam ba siyang punong pari? Yes, sapagkat ibinigay na rin ang mainam na kasunduan. Kaya pala, tayong mga Christians ay tinatawag na, next po, next, royal priesthood. Sabi nga natin, royal priesthood. Bakit? Ako rin, ngayon ko lang natutunan. Ha? Bakit ba tayo tinawag na royal priesthood? No? Sapagkat si Melchizedek, na kagaya ni Jesus, ay hari at punong pari. Amen mga kapatid? Kaya tayo tinawag na royal, king, and priesthood, high priest or pari. Paliwanag po mga kapatid? So dalawang ating katayuan. Tayo ay anak ng hari at tayo pa ay galing sa lahi ng mga pari or high priest. Can you hear amen? So anong ibig sabihin nito? 1 Peter 2:9, last verse. But you are a chosen people, ano pa? A royal priesthood, a holy nation, ano pa? A people belonging to God, that you may, declare the praises of Him who called you out of darkness into wonderful light. Dahil ikaw ay royal priesthood, lahi ng hari at lahi ng mga punong pari, ang iyong mga pagpupuri, ang iyong mga panalangin ay malaya ng makalapit at makarating sa ating Diyos na buhay. Can you hear amen? For you are called from darkness into light. Ikaw ay dating nasa kadiliman, dinala ka sa kaliwanagan. Sa Good News Version, sabi diyan, you are king's priest. No? Linaw. King's priest, the holy nation, God's own people. Sapagkat noon, limitado lang po ang mga binigyan ng karapatan para lumapit sa Diyos at mag-pray at humingi ng tawad. No? Sa yung mga propeta, yung mga hari, yung mga priest, sila po yung mga pinili ng Diyos. But here's the good news. Nang dumating si Kristo, lahat ng iniligtas kay Kristo ay binigyan na ng karapatan na maglingkod at mag-alay sa Kanya. Can you hear amen? Palapakan nga natin ang Diyos na buhay. Because we are all King's priest. Amen? You are royal priesthood. Dahil royal priesthood ka, pwede ka nang mag-pray. Sabi sa katabi, pwede ka na mag-pray para sa sarili mo. Pwede mo nang ipag-pray ang iyong kapatid. Amen mga kapatid? Pwede ka na rin sumamba sa Diyos at sabihin mo ang laman ng iyong damdamin at lahat ng iyong panalangin at pagsamba ay maririnig na ng ating Diyos na buhay. Are you happy with that? Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. May natutunan po ba kayo mga kapatid? Amen. So next po, we will have the comparison of the Old Covenant priesthood and the New Covenant priesthood. Pagtatapatin natin sila para makita natin ano bang mas mainam, yung Old Covenant na pagkapari or yung New Covenant na priesthood. So, what is our Macarius Challenge, everybody? Tayo po tayong lahat. In Christ, ano po yan? Life is better. Isa pa nga po, in Christ, life is better. Amen? Buti na lamang po, dumating na si Jesus. Amen po? Sapagkat si Jesus na ang ating naging high priest, and it is a guarantee of a better covenant na ikaw at ako, pag nanalangin tayo, naririnig tayo ng Diyos, hindi dahil sa atin, kundi dahil kay Kristo. Can you hear amen?
Amen. Brothers and sisters, life is better in Jesus. Huwag ka nang bumalik sa dati. Amen? Bagkos, mas lalo mong hawakan ang mga pangako niya at tayo pong lahat ay patuloy na papaburan, bibiyayaan ng ating Diyos na buhay. Amen? Let us pray. Father God, we thank you for all the good things that you have given us, for all the good things that you have done in our lives. Salamat, Panginoon, sapagkat bagaman ang aming pag-aaral ay medyo malalim, Panginoon, but we understand that because of Melchizedek, ang lahi na ito ni Melchizedek ang nagbigay ng puwang at paraan para magkaroon kami ng punong pari or high priest na hindi namamatay. At ito ay walang iba kundi ang aming Panginoong Hesus. For Jesus lives forever. He is the first and the last. He is the Alpha and the Omega. Kaya alam namin, Panginoon, na ang lahat ng aming mga dasal mula sa simula hanggang matapos ang aming buhay ay pinapakinggan na ng Ama sa pamamagitan ni Kristo. For all the promises of God are yes in Jesus. At dahil si Jesus ay nasa aming puso, anumang mga pangako, anumang mga salita mo na aming pinangahawakan, anumang deklarasyon sa aming buhay ay nadinig na ng Diyos sapagkat ito ay yes and amen na kay Kristo. Panginoon, salamat po sapagkat napakaganda ng aming pag-aaral sa gabing ito at naway tumubo ito sa pinakamatnabang bahagi ng aming mga puso at patuloy na mamunga ito, Panginoon, at patuloy na magamit namin sa aming buhay. Salamat po, Ama, at ibinabalik namin ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name we pray. Lahat ng pinagpala ay magsabi ng malakas na Amen. Palapakan po natin ang Diyos na buhay. Are you blessed? Super. Sige po, kung tayo na blessed, tayo po dumako sa ating grace giving.